Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin ko sa araw na ito ay ang tinatawag na Feng Shui sa Inchik o sa Chinese o Punsoy sa Tagalog o sa mga Pilipino. Mahalaga na ito ay talakayin ko sapagkat ito ay merong kinalaman sa ating buhay pamumuhay tulad ng prosperity o kasaganahan na may kinalaman yan, di ba? Sa kayamanan, sa pera, sa health o kalusugan, sa love, sa pag-ibig o relasyon, at sa karir o sa ating hanap buhay o pinagkukunan ng ikabubuhay. Kaya dapat ay maintindihan ninyo o natin ang kahalagahan nito sapagkat mula nang mag-upload ako tungkol sa Punsoy o Feng Shui na ito ay isinasagawa ko rin ito sa buhay ko at siyempre isineshare ko din sa inyo na gaya ng lagi ko sinasabi sa ibang mga video ko na mapalad yung nagbibigay kaya yung pagsishare ko ng mga lihim na kaalaman nito, di ba, ay tinuturing ko na ito ay mabuti para sa akin, na ako'y magiging mapalad, na kayo din ay magiging mapalad sa mga kalamang ibibigay ko sa inyo ukol dito sa Feng Shui o Punsoy sa Tagalog. Ano ba itong Feng Shui? Yung Feng Shui, di ba, ay ginagamit ng mga inchik noon pa man, kung inyong mapupuna, na kalimitan sa mga inchik, di ba? Lalo na wala sa China, kundi na sa iba't ibang bansa, di ba? Hong Kong, Pilipinas, Amerika, nagkalat din ang inchik. Di ba? Kung inyong mapapansin, sila ay halos matagumpay na mga negosyante. O matagumpay sa anumang karir o hanap buhay na kanilang napasukan. Bakit? Sapagkat ang mga inchik, ini-apply nila sa buhay nila itong tinatawag na Feng Shui o Punsoy. Kaya kung paano sila in-apply nila sa buhay nila ito, dapat i-apply din natin sa ating sarili. Diba? Sapagkat wala namang pagkakaiba sa atin. Diba? Sapagkat kahit sila inchik, di ba? Sila rin, sila ay tao. Ang iba't ibang lahi, gaya natin mga Pilipino, tayo rin ay tao. Kaya kung sila ay nagtatagumpay, dahil sa paggamit ng Feng Shui o Punsoy, tayo rin ay magtatagumpay. Ang kailangan lang, isagawa natin ito sa buhay natin. Paano ba ang ang Feng Shui o Punsoy? Paano ba ito sinasagawa? Ito ay nakabatay sa Kwa, QUA o KUA, Kwa number. At itong Kwa number nakabatay sa birth date natin ng mga tao at sa kanyang gender. Iba-iba ang Kwa number ng tao sapagkat iba-iba ang ating birth date. At siyempre, yung gender natin, hindi tayo lahat ay lalaki, o kaya lahat ay babae, kundi mayroong lalaki, may babae. Bagamat magkakaiba ang Kwa number, pero may mga tao din na nagkakapareho ang kanila ang mga Kwa number, di ba? Yan ay nakadepende nga sa kanilang birth date. Dapat malaman natin kung ano ang ating Kwa number. Ako, nababatay sa aking pag-aaral, napag-alaman ko, ang Kwa number ko ay 1. Di ba? So makatwid sa 1, dyan mo malalaman kung anong mga direksyon ang magbibigay ng swerte sa akin na may kinalaman sa prosperity, health, love,
at career. Kaya natutuwa ako at nalaman ko ang bagay nito na isineshare ko sa inyo. Kapag ka nalaman natin ang mga maswerteng direksyon na magbibigay sa atin ng magandang kapalaran, na may kinalaman nga sa sinabi ko kanina, prosperity, health, love at career, di ba? Ano ang dapat mong gawin? Diyan ka uupo at doon ka haharap sa direksyon na yan. Kung ang gusto mong i-manifest ay may kinalaman sa prosperity, dapat mong alamin ano ba yung direksyon na dapat kong harapin o humarap sa humarap sa tamang direksyon na yan, di ba? Sa akin, sa prosperity bilang kuha number ay southeast. Sa health, east. Sa love, south. Sa career, north. Yan ang mga kuha. Yan ang kuha number 1. At ako ay 1. Kaya kung kapareho kita, yung mga binanggit ko, diba? Yan ang mga direksyon na kung saan doon tayo haharap. Pag matutulog tayo, doon nakaturo yung ulo natin, yung direksyon. Ano man ang gagawin natin, di ba? Doon tayo harap sa mga direksyon na yan. Depende kung ano ang gusto mong i-manifest sa buhay, no? Kung ano ang gusto mong bumuti, umayos. Kaya kung ikaw man kakain, mag-e-exercise, magluluto, matutulog, o anumang aktibidad, dapat hanggat maaari, no, doon ka sa mga direksyong na nagbibigay ng mabuting enerhiya o good energy. Sapagkat yung mga direksyon na yan, nabatay sa yung 1 number, ako nga number 1, doon sa direksyon na yun, doon ko masasagap ang mabuting energy, ang good energy na magpapabago sa aking buhay na may kinalaman sa prosperity, health, love, at career. Anong dapat nating maalaman? Kung may good energy, may bad energy. Kaya minsan, di ba, nakakaranas tayo ng mga negatibong sa ating buhay na may kinalaman niya sa prosperity, health, love, at career, sapagkat hindi natin napapansin ang ating direksyon na tinitingnan, o kaya kung natutulog, doon nakaturo ang ulo, o kaya anumang ginagawa nating aktibidad, doon ka pala nakaharap niyan sa negatibong direksyon, sa bad energy. Ang nasasagap mo, instead na good energy, ay bad energy. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Kasi, kung may good, may bad. Kung may up, may down. Kung may left, may right. Kung may babae, may lalaki. Kung may negatibo, may positibo. Laging magkasama yung dalawang yan at magka-contrast, no? Nasa atin na lang kung ano ang gusto nating piliin. Negatibo ba o positibo? Di ba? Pero yan ay magkasama lagi. Di ba? Kaya dapat nating malaman kung ano ba yung negative at bad energy na yan nga ay nakabatay sa punsoy, pensyo, sa pamamagitan na malaman natin ang ating kuha number, at pag alam mo ang kuha number, malalaman natin ang positive direction na siyang magpapabuti sa ating prosperity, health, love, career. Kaya, sa mga katwid, kung ano ang imamanifest mo, nakadepende yan. Kung anong direksyon ka dapat haharap, nakadepende yan kung ano ang gusto mong pagtuunan. May kinalaman ba sa kasaganahan, sa kalusugan, sa relasyon o pag-ibig, o sa ating karir o hanap buhay? Kaya iba-iba yan, yung mga yan, iba-iba ang direksyon, hindi magkakapareho. Diba? Hindi yan specific yan, hindi yan general na umarap ka ng isi, lahat na nandyan na, prosperity, health, love, career, hindi. Yeah? Bawat isa
merong direksyon na kung saan dapat ka aharap, kung ano ang gusto mong pagtuunan. At kaya sabi ko na sa inyo, may mabuting direksyon, merong negatibong direksyon. Hindi lang yun. Sa pamamagitan yan ng ating kuha number, di ba, ay malalaman din natin kung ano ang ating element. Di ba? Batay sa Chinese, no? Kasi sa Chinese may wood, metal, water, di ba? At earth. May isa pa, nakalimutan ko kung ano yan, di ba? Kaiba ang ano ng mga inchik, di ba? Kesa sa mga western, na gaya ng Amerika, di ba? Na iba ang pag-ano ng elemento. Sa western, 4 lang, di ba? Minsan 5 din, yung pero kalimitan 4 ang alam ginagamit, yung fire, air, water, earth element. Pero yung iba na nasa spiritual na pag-aaral, isinasama nila dyan ang spirit. Spirit, air, fire, water, at earth element. Kaya din naman dito sa inchik, di ba? May 5 din sila, di ba? Na elemento. Kaya, pag nalaman mo ang elemento mo, sa pamamagitan ng elemento mo, malalaman mo naman kung anong best color. Best, hindi good, hindi better, kundi best color na dapat nating ginagamit, ini-apply sa buhay natin. Maaring sa baro, sa underwear, sa babae, sa bra, sa medyas, di ba? Sa pantalon, sa mga accessories, di ba? Lalo na mga babae, mahilig sa accessories, may iba't ibang kulay, di ba? I-apply natin sa lahat ng bagay dyan. Maging sa ating kumot, sa punda ng unan, sa bedsheet, di ba? Sa kulay ng sa kulay o pintura ng ating bahay o ng kwarto, labas man o loob, lahat yan magkakaunay, di ba? Kaya kita mo, mayroong mga lugar, di ba, na kung saan, di ba, yung negosyo nila ay matumal, di ba? O kaya ay nagsasara sila. Diba? Pero meron naman direksyon, kung mapapansin nyo, kadaming tao, di ba? Araw-araw may tao, hindi nauubusan. Bakit? May kinalaman kasi yan sa direksyon. Yung iba, nabagamat wala mang alam sa Feng Shui, pero nataon doon sa taong yun na hindi niya alam na sa pamamagitan ng one number niya, di ba? Pero natapat siya doon sa direksyon na yun, na kung saan doon siya nagninegosyo. Kaya kayong mga nagninegosyo, ito, mahalaga ito. Lahat, hindi lang sa negosyo, di ba? Lahat, prosperity, health, love, career, magagamit natin ito. Kaya itinuturo ko ito, di ba? May 5 katao na humingi sa akin, di ba? Ng kanilang one number. At hindi ko pinagmamarumot, binigay ko, di ba? In-upload ko yan sa aking video, di ba? Kaya ngayon, pinag-uusapan natin ito, ang bagay na ito, kung ano ang kabutihan nitong punsoy sa pamamagitan ng one number, sapagkat malalaman mo ang tamang direksyon na magbibigay ng good energy sa atin. Malalaman mo ang bad direction, malalaman mo yung best color at yung mga kulay naman na dapat mong iwasan. Kasi minsan, kung ano lang maisipan nating isuot, minsan paborito natin, hindi mo pala alam yung malimit mong isuot, di ba? Na baro o ano man, di ba? And hindi mo alam, yung pala ang nagbibigay sa iyo ng kamalasan. Diba? Kaya ka minamalas sa pag-ibig, kaya ka pala sakitin, o kaya pala biyayang pagpapalang material o pera madalang dumaloy sa iyo, di ba? Nagigipit ka, o kaya parang hindi ka maswerte sa pag-aasawa o sa pagkakaroon ng boyfriend o girlfriend, o kaya hindi maganda ang samahan ng inyong pamilya, ang samahan mo ng magulang sa anak, o ng ikaw sa mga kamag-anak mo, sa kaibigan, o sa ibang tao. Bakit? Kasi nga, dun sa mga ginagamit mo,
na mga damit o kulay at sa pagharap mo sa mga maling direksyon. Sa Feng Shui, may tinatawag silang bad luck o accident. Yung bad luck, yan yung accidents. Yan yung mga aksidente. Yeah? May mga lugar na hindi ka dapat yan naglalagi o hindi ka dapat humarap o kaya hindi ka dapat matulog na nakaturo ang ulo mo. Hindi ka dyan dapat gumagawa ng iba't ibang aktibidad. No? Ano man yan, ritual, pagkain, exercise, pagluluto. Hindi natin napapansin. Di ba? Kaya kita mo, karamihan sa mundo, maraming mga taong mahihirap. Bakit? Hindi nila kasi alam itong tinatawag na ito na Feng Shui o Punsoy. Hindi na a-apply sa buhay ng tao. Kaya ako, nang malaman ko ito, di ba, ibinidyo ko at ako, sinisimulan kong i-apply na sa buhay ko. Kaya dapat maging aware tayo. Anong direction ba ako nakaharap? Di ba? Hanggat maaari, meron kang kompas na maliit. O kung alam mo naman kung saan sumisikat ang araw, di ba? Diyan malalaman mo ang mga direksyon kahit wala kang maliit na kompas, di ba? Pag alam mo yung sumisikat ang araw, yan ang east. Halimbawa, ito nakaharap ako halimbawa sa east. Pag yan ang east, automatic sa likod ang west. Diyan lumulubog ang araw, di ba? Malalaman nyo naman yan sa umagang-umaga, di ba? Makikita mo na tumataas yung araw, di ba? Kaya yan ang pag-alam kung paano ang direksyon. Sa kaliwa, tandaan natin, north. Sa kanan ay south. Kapag ka nakaharap ka sa isa, nagbabago yan, depende ka na sa harap. Pero ang batayan, pagharap sa east, sa likod, west, sa kaliwa, north, sa kanan ay south. Naintindihan natin? Ano pa ang mga kalamang dapat nating malaman dito? Ang number ay binubuo lang to ng 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Walang 5. Ngayon, kung meron mang lumalabas na 5, meron din naman niyang equivalent na 5, iba sa lalaki, 5, iba sa babae. Diba? Nandyan na malalaman din kung anong direksyon itong mga numerong 5 para sa babae, 5 para sa lalaki. At kapag kamisan, kung sa lalaki, ang number na compute ay 5, ang ipinapalit ditong numero ay 2. Nagiging 2 ka. Sa babae, kung nakuha sa yung number ay 5, ang ipinapalit ay number 8. Yan yung mga kalamang ipinaalam ko sa inyo. Ano pa? Sa Feng Shui, diba, ang maswerteng numero para sa kanila ay ang 3, 6, 8. At ang mga malas namang numero para sa kanila, sa Feng Shui, ng mga inchik ay 4, 5, 7. Lalo yung 4, ibig sabihin ng 4 sa kanila, kamatayan. Yung 7, pangungulila. No? Ito ay sa Feng Shui. Ang pinag-uusapan natin dito yung material na bagay. Pero sa spiritual na bagay, iba. Diba? Sa spiritual na bagay, ang mga spiritual na bagay, tulad ng mga mistiko, o mga manggagamot, mga anting, sa amin, iba ang maswerteng numero. No? Yung 7, yan spiritual na bagay. Yan ay maswerte. Lalo na mga odd number ng 1, 3, 5, 7, 9. Masuswerte yan sa amin, para sa aming mga spiritual na nasa spiritual, no? Yung mga gaya ng binanggit ko kanina, mga mistiko, mga manggagamot, di ba? Mga antikero, kasama na rin yun yung mga sa kaliwa, di ba? Yung mga mambabarang, mga mangkukulap, di ba? Ito, pinag-uusapan natin dito, material na bagay, di ba? Yung prosperity, health, love, career, material na bagay yan. Walang kinalaman yan sa spiritual na bagay, no? Kaya na sinabi ko, 3, 6, 8 sa kanila,
Yan ang maswerteng number. Kaya hangga't maaari, di ba? Yung number ng inyong tirahan merong numerong 368, di ba? Kunwari 368 o kaya 33, 36, 39, di ba? O sama mo rin ang 9, pwede maswerte din sa kanila yan, di ba? 3, 6, 8, 9. Pero kalimitan 368, di ba? Basta yung may 3, di ba? Halimbawa ay ang laging nasa ulihan ay 3, 8, 3, 6 at 8. Diba? Halimbawa 13, 16, 18. Yeah? Yung 13 sa iba, sa western, yung iba yan ay malas daw na numero. No? Pero sa akin maswerteng numero ang 13. No? Para sa akin, yung 13. Kasi sa zodiac sign, may 13 talagang number. Diba? Hindi lang yung isinama kasi ang buwan ng year natin binubuo lang ng 12. Hindi mo na maisisingit yung pangatlong zodiac sign na yan ay constellation ng mga bituin na makikita mo doon sa itaas o sa himpapawid o sa langit, di ba? Kung tawagin din nila yung langit, di ba? Yan ang mga pakatandaan natin. I-note nyo, isulat nyo yung mga binigay ko sa inyo. At kayo na nanonood o subscribers ko sa YouTube. Ang dami kong subscribers sa YouTube, di ba? Magsa 7,000 na. Pero ilang piraso lang yung mga nanonood ngayon, di ba? Ano nyo na mag-comment kayo na ipaalam nyo sa atin na gusto nyo malaman nyo ang inyong QA number at ma-apply nyo sa inyong buhay. At ito ay i-share nyo rin sa mga mahal nyo sa buhay, kaibigan at kamag-anak. Yan lang ang masasabi ko sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Susadam Aglaon, isang divine healer at card reader.